Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Alright, pag-usapan natin itong nangyari sa Game 4 at ang posibleng pwedeng gawin ng mga koponan, lalo na ang TNT. 2 beses silang natatalo. Tabla na po ang ating serye, 2-2, 2-2. Siguradong may Game 6. Alright, abot ng Game 6 ito mga kababayan. At tingnan natin yung mga statistics galing dito sa laro nila nung isang araw isang gabi, Okay, Game 4. Final score is 106-92. 14-point lead or 14-point win by Barangay Ginebra. Unahin natin sa offense, Field goal percentage, ito laging tinitingnan natin. Paano ba sila shoot, Ano ang percentage shooting range nila, Okay. Field goal percentage total 56.3 for Ginebra, 54.1% for TNT. So obviously, lamang dito ang Ginebra. Pero kakaunti lang ang difference, What spells the difference here is yung 2-point field goal percentage, which says that ang Barangay Ginebra 61.5% at ang TNT Tropang Giga 58.3%. So doon nagkatalo, sa 2-point field goal percentage. That is proven, that is backed up by another statistic, another department. Kung titingnan natin itong points in the paint, sa loob, kasi puntusan yan sa loob, And kung sa loob yan, di 2 points yan, Kung titingnan mo nga, mas lamang talaga ang Ginebra sa TNT. 40 points as against 36 points in the paint only by TNT. O, titingnan nyo na naman. 4 lang naman ang difference, 4 points. Titingnan nyo yung percentage nung mga naibuslo nila sa loob. Out of the 28 na naibuslo ng dalawang teams, 71.4% ang Barangay Ginebra, 64.3% ang TNT. So, nakikita niyo yung kaloob-looban ng opensa ng dalawang koponan dito. Okay? Maliit ang difference overall, pero in the details, detalye, sa percentage details, doon yung makikita yung diferensya. Okay? So, sa nagawa ng Kings na makapasok sa loob at umiscore. Madalas nga pumapasok yung mga tira ni L.A. Tenorio, yung mga floaters, You have Justin Brownlee, of course. Japet Aguilar, madalas yung mga dak-dak niya, madalas, Naka-4 o 3 yata siyang dunks, Out of the assist pass from Anhanisi, Tenorio, Scotty Thompson. Okay? So, kaya sila nakakascore inside points or points in the paint. Okay? Mataas. So, advantage nila to, Sa second chance points naman, lamang ang Barangay Ginebra, 15-4. Would you believe this one? Ang layo ng discrepancy. Okay? That's because of your offensive rebounds. 8-6. Kings with the upper hand. Okay? 8-6 now. Yung 8 offensive rebounds nagbunga ng 15 points as against to the 6 offensive rebounds of TNT, 4 lang ang na-produce. So, mas marami pa yung rebounds, 6 yung rebounds mo, mas kumaunti pa. 4 points lang na-produce mo. Okay? So, very inefficient yung ganun, Okay, so sa second chance points, advantage din ang Ginebra. Pagdating naman sa points of turnovers, points from turnovers, pareho lang ang turnovers nila, 17. Okay? Pero ang pinagkaiba nila rito, paano nila na-manage yung turnover sila at na-convert nila into points. Okay? So, kada turnover ng TNT, okay, na 17, na i-convert nila, nakaka-produce sila ng 20 points out of the 17 turnovers ng TNT. Samantalang itong TNT naman, out of the 17 turnovers of Barangay Ginebra, nakaka-produce lang sila ng 15. So,
So, advantage ulit yan sa Barangay Ginebra. So, puntusan talaga kagabi. Maraming departments na pagkukunan ang Barangay Ginebra. So, nakapag-produce, actually, nakalagpas sila ng 100 points. 106 points sila. Okay? Now, sa bench points, ito pa ang isa pang source ng kanilang points. Okay? Bench points, Ginebra, 24, TNT 17 lang. Ito ang gusto kong komentuhan. Okay? Nakakuha ng local support si Justin Brownlee, no? Sa bench, no? Well, pag sinabi kasi Justin Brownlee, starter yan. So, kung si Justin Brownlee ay nakakuha ng support from the local players, no? Ang karamihan dyan from the bench na, no? Although, meron din siya kasama from the first 5, yung starting unit. Pero kung mag-field mag-field in si Coach Tim Cone ng bench player, Pinoy talaga yon, no? Local yun. Out of Justin Brownlee. So, nakakuha ng local support si Justin Brownlee sa puntusan, no? Katunayan yan, tigi 18 points itong si Anamisi Aguilar and Stephen Holt. Scotty Thompson was, I think, 12 points, ano? Pero still, 5 players from Barangay Ginebra were in double figures. Samantalang itong TNT, you have Optana with 26, ano? Nambatak yata with 15, I'm not sure, ano? Pero 3 lang ang naka-double figure sa TNT Tropang Giga. So, bench points advantage na naman. Despite of the short rotation na ginagamit ni Coach Tim Cone, nakapag-produce sila ng 24 bench points. Okay? And last but not the least is your fast break points. Okay, eto. Gusto kong i-share sa inyo to, no? Okay. Fast break points. Alam naman natin ang TNT ang unang-una dyan. Kung takbuhan lang naman ang pag-uusapan, hindi pa huhuli ang TNT. Okay? So, in the past 2 games, games 2 and 3, no? Game 2, 17 fast break points for TNT. Game 3, 12 fast break points for TNT. Double figures, ano? Pero kagabi, no? Tingnan nyo ang nangyari. Barangay Ginebra with 4 fast break points and TNT only 6 fast break points. Bagamat sila, bagamat ang Ginebra ay 4 lang. Pero ang nagawa ng TNT lamang na fast break points, ang naalaw lang na points ng Barangay Ginebra sa TNT sa fast break points ay 6 lang. So good job pa rin ang nagawa ng Ginebra. Okay? So yung defense, okay? Depensa talaga ang pinag-uusapan dito, no? Para makausad yung opensa mo, kailangan dumepensa ka muna, no? Okay? So, nalimitahan ng Ginebra yung fast break points, yung fast break plays, no? Transition plays ng TNT. Okay? Isa pa. Bakit? Isa pa, ha? Bakit kaya 6 lang ang fast break points, no, ng TNT? Walang opportunity for a fast break. Bakit? Yung mga 2-point shots, no? Mapa-perimeter yan, ano? Mapa-inside points yan, no? Ng Barangay Ginebra ay nagpapapasok. Tingnan nyo, oh. Asan ba yung field goal? 2-point field goal percent? 61.5%. No? Nagpapapasok. Ibig sabihin, pag pumasok yung tira nyo, less ang opportunity ng opponents ninyo, ng kalaban ninyo, na maka-fast break. Kasi magsiset up from the backcourt. Oh. Makakababa ngayon yung offensive, yung last offensive team. Halimbawa, nakashoot ang Ginebra. Di nakashoot. So, magkakaroon ng opportunity makababa yung mga players ng Ginebra. Hindi ka papagod dahil hindi takbuhan ng laro. Hindi fast break ang laro. Okay? Yan. Nakaka-establish agad ng defensive play mo. Hindi ka papagod. Okay? So, kapag dating ng bola sa front court ng TNT, nandun na yung depensa na ngayon ng Barangay Ginebra, giving less opportunity for TNT to run and make a fast break. Walang fast break play dahil okay?
So nakakaapekto rin 'yon yung offense mo do sa ano, yung offense mo, pag palagi kang mintis, tapos tira ka pa ng tira sa labas, nagmi-mintis, long rebound 'yon, ang chances are nakukuha ng kalaban ng ang rebound, takbo sa kabila. Nakakapag-produce ng fast break points, no? Or fast break play, no? So nalimitahan nila bukod sa defense nila, no? Okay. Nagpapasok kasi yung tira nila sa labas. Hindi ko na nga lang masyadong binanggit yung 3-point shots, pero nando na. Okay? Nagpapasok na yung 3-point shots ni Justin Brownlee. May 4 pa nga siya, no? And you have Maverick Hanisi, nakakapasok na rin siya ng 3. Okay? So, dapat gawin ng Ginebra sa Game 5. Continue lang yon. More plays sa outside, yung mga outside shooting nila, i-improve pa nila at makakaagapay na sila sa shooting nila versus TNT. Okay, ang dapat naman gawin ng TNT, hanapan nila ng solusyon itong depensang ginagawa ng Barangay Ginebra. Ano bang klaseng depensa ang ineffective para dito sa sa Ginebra na maaari nating butasan, no, na makakapasok tayo sa loob, na makaka-score tayo, mayroon tayong scoring position. Ano ba strength natin? Strength natin takbuhan ibalik natin yung takbuhan para hindi makasabay ang Barangay Ginebra. Paguri natin sila. Yan ang brand ng brand of play ng TNT. Okay? Kasi tingnan nyo, 6-4, napakababa niyan. Magagalit si Coach Chot Reyes, alam niyo naman si Coach Chot Reyes, number person yan. So pag nakita niya 6-4, ay nako, tapos yung games 2 and 3 mo, 17 at saka 12, pababa yung numero. 17, 12, tapos naging 6. Ibig sabihin, na depensahan ka ng maayos, ng maigi. At yung depensa na maayos na yun, nagtatranslate sa magandang opensa sa kabila. Lalo na pag sunerte sa tira yung kalaban mo, wala ka na magagawa doon. Kapalaran na nagdidikta doon sa bola na pumasok, no? Sana to evenly match yung laro kagabi. Kaya lang hindi nakaalago ang Barangay Ginebra because of the bench scoring. Okay? Yung support ng bench. Okay? So more support from the locals for RHJ, Ronde Hollis Jefferson. Okay? At ibalik nila. Paano nila maibabalik itong fast break plays nila? Okay? Yan ang dapat na maging susunod na adjustments ni Coach Chot Reyes. Alright mga kababayan, hanggang dito na naman po ang ating opinion tungkol dyan sa Game 4 na yan at mga maaaring gawin ng TNT at saka ng Barangay Ginebra sa susunod na game. Game 5. Okay? Game 5, Wednesday, November 6, 7:30 p.m. sa Smart Araneta Coliseum. Maraming salamat po sa panonood po ninyo at patuloy po ninyo suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Huwag po kayong mahihiyang mag-subscribe. I-click nyo lang po yung subscribe button. Ayos na po sa akin yan. Wala na pong problema. Para updated po kayo sa mga videos na ating ina-upload at sa ating mga live streaming. Maraming salamat po sa panonood, sa pagtutok po ninyo sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyo lahat.